Heto po ang magandang balita mga kaistorya. Nagawang paamuin ni PBBM si President Donald Trump ng Amerika. Bibilib po dito mga kaistorya ang buong mundo sa nagawang ito ni President BBM. At mayroon pang isang agaw pansin na sinabi si President Donald Trump kay PBBM. Isang bilin po iyon. Ano ba yun mga kaistorya? Sabi po ni President Donald Trump, make the Philippines great again. Di po ba yan ang slogan ng dating Pangulong Marcos Sr.? Alam nyo mga kaistorya, dito natin mapagtatanto kung gaano kaimportante si President BBM sa Amerika ngayon dahil sa kanyang foreign policy. At dito din po natin maiintindihan kung gaano kaimportante ang Pilipinas sa Amerika at kung gaano kaimportante ang Pilipinas sa mundo. Sabi ko nga dati mga kaistorya pag nawala ang Pilipinas, mababalda ang Amerika. Pag nawala ang Pilipinas, mapipilay ang mundo. Papaano ba naman mga kaistorya? Amerika ang itinuturing po na pinakamalakas na bansa sa buong mundo na nagpapanatili ng kapayapaan. Kailangan tayo ngayon ng Amerika at ng mundo dahil sa usapin na yan. Sabi pa nga po mga kaistorya ni President Donald Trump, ang Pilipinas daw po militarily, literal ha, sinabi niya yan. Mga kaistorya, makikita po ninyo sa video clip na ipapapanood ko sa inyo. Ang Pilipinas daw, militarily, napaka-importanteng bansa. At sa bandang huli, sinabi pa ni Trump, mga kaistorya, actually binakbakan niya ang dating administrasyon Oo, mga kaistorya, ang dating administrasyon na naging pro-China, binatikos pa ni Donald Trump. Mga kaistorya, kaldag dito ang kabilang kampo, kaldag dito ang mga DDS. Tungkol po dyan, ang mga pag-uusapan natin ngayon mga kaistorya, pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin ay iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe po sa aking YouTube channel na Juan Historiador. Tatanggalin ko na po ito mga kaistorya. Ipapakita ko sa inyo yung importanteng senaryo sa naging bilateral meeting ni PBBM at saka po ni President Donald Trump. Kinuha ko lang yung pinaka-importante na may kinalaman sa Pilipinas kasi po mga kaistorya, mahaba kasing magsalita yan si Donald Trump at may mga senaryo dyan na hindi naman natungkol sa Pilipinas. Mahigit kalahating oras yan. Kinuha ko yung pinaka-importante lamang para mapaiksi po natin. Pakinggan ninyo ha. Make the Philippines great again. Do whatever you need to do, but you're dealing with China wouldn't bother me at all. Gawin mo ang lahat ng kailangan mong gawin. Ulitin natin mga kaistorya kasi napakasarap pakinggan nun Make the Philippines great again. Do whatever you need to do, but you're dealing with China wouldn't bother me at all. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily. Pag pinag-usapan din kasi nila yung war and peace, pagkatapos trade mga kaistorya. Militarily, napaka-importanting bansa daw po ng Pilipinas. Thank you very much, everybody. It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, a great family legacy, and highly respected in this country. Kita ninyo? Sandali lang ha, pasensya na kung pinuputol ko kasi gusto kong puntuhan gusto kong mapansin ninyo yung mga binibitiwang salita po ni Donald Trump. Great family, great legacy. Alam kasi ni Donald Trump lahat po ng mga ginawa ng Marcos family sa Pilipinas. Yung mga katagang binibitawan niya nasa superlative degree. Yung pinakamataas na uri na ng papuri. No, that because I have many friends in the Philippines and there's great respect, or I couldn't say it, so congratulations. Great respect? Napakataas ng pagrespeto ni Donald Trump kay PBBM. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily, and we've had some great drills lately. We're back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. But we have some fantastic
military relationships with the Philippines, and that's been reinstituted. And Pete, I would say that you couldn't be happier, right, with the relationship. Great partners. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. Eh, magandang balita kasi tungkol dyan sa trade deal na yan ni PBBM at saka ni Donald Trump. Kasi di ba, nagpataw ang Amerika ng 20% tariff sa Pilipinas at isa po yun sa dahilan, mga kaistorya. Kung hindi nga ako nagkakamali, yan yung pinakadahilan nadadalhin ni PBBM sa harapan ni Donald Trump at bumilib si Donald Trump, mga kaistorya, sa taktika ni PBBM. Mamaya, makikita ninyo. And we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers. They're very big, and they're going to get bigger under what we're doing and what we're proposing. And I just want to thank you for being with us. It's a great honor. You and your representative. It's really a great honor. I would like to ask both of you Yes. one question. Mr. President Marcos, next year, Philippines is going to be the rotating chair of ASEAN. I wonder, how do you plan to balance your relationship between the United States and China? Tinatanong kung paano ibabalance ni PBBM ang relasyon natin sa China and at the same time ay sa Amerika, kasi nga mag-host tayo ng ASEAN kung hindi ako nagkakamali next year, mga kaistorya. Ituloy natin ha. There is no need in a sense to balance, as you characterize as, to balance our relationship between the United States and China, simply because our foreign policy is an independent one, and we are essentially concerned with the defense of our territory and the exercise of our sovereign right. Independent foreign policy. Kabaliktaran po yan doon sa sinasabi ng mga pro-China na tuta tayo ng China ay ng Amerika. Para sa akin naman, sagot ko nga kanina kasi merong nag-comment na pro-China. Tuta ng China, mga kaistorya. Troll dun sa post ko sa Facebook. Mas mabuti na ika ko kung sakali na maging tuta ng Amerika kaysa maging tuta ng China. Kasi at least ang Amerika, demokrasya. Samantalang ang China po, mga kaistorya, komunista. Hanggang ngayon, komunista po yan. Kahit pa People's Republic of China yan, komunista pa rin po yan, mga kaistorya. At isa pa, paano ka naman kakampi sa taong doon sa bansang nangwawalang hiya at umaapi sa'yo at nangangamkam ng sovereign rights mo dyan sa West Philippine Sea? Di po ba? Ipinagtatanggulang ni PBBM ang sovereign rights ng Pilipinas. Saktong-sakto ang mga sagot ni Presidente BBM. Walang ligoy. Now, whether we do this not alone, we need to do this with our partners. And again, our strongest partner has always been the United States. And I don't mind if he gets along with China. Aha. Wala. Hindi naman mamasamain ni Donald Trump, mga kaistorya. Kung tayo man po ay yung gets along kasi, mga kaistorya, makipag-usap kagaya niya sa trade at saka po dyan, mga kaistorya, sa usapin ng West Philippines, hindi yun masama kay Donald Trump kasi alam niyo, business-minded po yan si Donald Trump. Alam niya, mga kaistorya, na iba po ang usapin ng territorial dispute sa trade, sa komersyo, magkaiba po yun, magkabukod po yun na usapin, mga kaistorya. Kahit nga ang China itinuturing niyang kaaway ang Amerika at kahit po tayo itinuturing niyang tuta ng Amerika, nakikipagkalakalan pa rin si China sa Amerika at sa Pilipinas. Hindi nila pwedeng alisin po iyon. Yun ang sinasabi ko sa inyo, na magkabukod na usapin ang teritoryo at saka po ang kalakalan. Because we're getting along with China very well. We have a very good relationship. In fact, the magnets, which is a little complex piece of material, but the magnets are coming out, very well. They're sending them in record numbers. We're getting along with China very well, and I don't mind if the president dealt with China. If that's meant, because I think he has to do what's right for his country. I've always said, make the Philippines great again. Do whatever you need to do, but you're dealing with China wouldn't bother me at all. How crucial is the ammunition hub that the U.S. plans to build in Subic and the Luzon corridor, considering that these will be built in areas that host strategic ports as well as military air bases?
tinatanong mga kaistorya, kung gaano daw kaimportante, kung gaano daw kahalaga yung pinag-uusapan ng Pilipinas at ng Amerika na magtatayo ng ammunition plant sa Subic ang Amerika. Given na ang Subic, mga kaistorya, napaka-importanting lugar para sa port at para sa usaping militar, lalo na nakaharap po yan mga kaistorya sa West Philippine Sea. Direkta, opo, dati nga nandyan mga kaistorya yung naval base ng Amerika, pinakamalaking naval base ng Amerika sa Pasipiko, sa mundo. Nandyan mismo noon, ay nilipat lang sa Japan kasi nga po pinaalis mismo ng Pilipinas at doon na nga nangyari na tayo winalang hiya ng China. Gaano ka-importante yun? Ito ang sagot po. Alam nyo itong sagot dito ni Donald Trump, mga kaistorya, sasagot din kasi dyan si PBBM. Pero pansinin niyo yung sagot ni Donald Trump, warning po yun sa China. Is there an ammunition? Yes, the U.S. House Congressional Committee on Appropriations approved the budget. Well, it's very important. Otherwise, we wouldn't have approved it. Sorry. Yeah, it's very important. Otherwise, we wouldn't. We need ammunition. We're going to end up in a few months, we'll have more ammunition than any country has ever had. We're going to have more missiles than any country has ever had. We're going to have all the speedy missiles. We'll have the speedy ones, the slow ones, the accurate ones, the ones that are slightly less accurate. We have everything. But we will have more ammunition than any country has ever had. It's very important to me. Ano ba yung ammunition? Ayan, missile, bala, bomba. Gagawin ika ng Amerika na sila ay maging pinakamaraming ammunition kaysa sa alinmang bansa sa mundo. Gagawa ika sila ng pinakamaraming missile na accurate, pinakamabilis, pinakamalakas kaysa sa anumang bansa sa mundo. At pansinin niyo yung tanong kanina at pansinin din niyo yung sagot ni Trump. Sabi ko kanina, yung ammunition plant na gagawin sa Pilipinas, napansin niyo yung sagot ni Donald Trump? Yan yung sinasabi ko noon. Hindi kailanman magagawang tapatan ng China ang Amerika, lalo na kung sa usapin ng lakas militar. Sir, when you say that you're close to making a trade deal, what gaps remain? And for President Marcos, sir, I was just wondering, do you not think that perhaps the Philippines hosting U.S. missile systems could be considered escalatory by China, especially because they can strike even to mainland China? Kasi nga, nagwa-warning, no? O, hindi nagwa-warning, nananakot eh. Yung mga defeatist narrative ng mga pro-China. Ika, nakatutok na yung missile sa atin. Yung hypersonic missile ng China sa atin. Bubumbahin nila tayo, gigirahin nila tayo dahil sa EDCA, so on and so forth. Ewan sa kanila. Well, it's an honor to be with this gentleman. You know, I've known him, and I've known his family, actually, but I've known him. And I assume you're from the Philippines? Are you from the Philippines? Yes, sir. That's good. You're very lucky to be from the Philippines. Sabi niya doon sa journalist, napakaswerte mo Ika, nagaling ka sa Pilipinas. Maswerte tayo, mga Pilipino tayo, mga kaistorya. Maging proud tayo na tayo Pilipino dahil hinahangaan po tayo. Bilib na bilib sa atin ang Amerika. Galing mismo yan sa bibiga ni Donald Trump. Malas nga lang natin, may mga pro-China tayong kababayan. May core talaga. It's a great place, but we have a very good relationship. I mean, I know you had some problems with another president, and it was not your fault. It was the president's fault, and the country was maybe tilting toward China. Ayun na. Batikos yan sa dating administrasyon na pro-China. Yan yung sinasabi ko rin paano na ikaw yung susunod na presidente o paano ka kung yung susunod na presidente kay PBB yung papalit kung sakali kung pro-China. Ayun din yung inaalala ni Donald Trump Tapos ayun na, yung dating administrasyon na pro-China. Batikos po yan mga kaistorya kay former President Rodrigo Duterte. Sabi ni Harry Roque, di ba noon, naalala ninyo? O asa na? Yung mga anticipations ni Harry Roque noon. Naalala nyo pa? Nung nanalo si Donald Trump, kung gaano karaming dinakdak ni Harry Roque. Nangyari ba? Hindi. But we untilted it very, very quickly.
But Oh. you had a country that was tilting toward China for a period of time, and I just don't think that would have been good for you. You can deal with China, you should deal with China, but when I got elected, everything changed and they came right back to us. President Trump, will you consider extending Say it again, yeah, Brian, go ahead. Oh, Mr. President, I just wanted to piggyback off. Sorry, I have a question to President Marcos. Oh, well, yes, I'm sorry, what was the question again? It was about whether having U.S. missiles hosted in the Philippines could be considered escalatory by China. Yung US missile system na nandito sa Pilipinas, yun yung itinatanong na inaarayan po at iniiyakan ng China. All of the what we consider part of the modernization of the Philippine military. Modernization ng Philippine military. At saka deterrence natin yun. Defense po natin yun against China. Wala na akong ibang naiisip pang ibang bansa na pwedeng magtanggol at tumulong sa atin kung hindi po ang Amerika, mga ka-istorya. Tingnan nyo ang nakarang administrasyon, nag-pro-China. Tinulungan ba ng China ni isa man lang ang Pilipinas na lumakas ang armed forces natin? Nag-contribute ba sila? Nagbigay ba sila sa atin ng mga assets pang-militar? Hindi po. Hindi gagawin yun ng China. Kasi po, mga ka-istorya, ayaw nilang lumakas tayo. Ayaw nilang magkaroon tayo ng kakayahan na labanan sila. Yun ang katotohanan, mga ka-istorya. Di kagaya ng Amerika. O di po ba? Pagkatapos gusto nila paalisin ang Amerika. Gusto nila, mga ka-istorya, kumampi tayo sa China. Ganon ba? Kumampi tayo sa nang aapi at nang wawalang hiya sa atin. Anong klaseng mindset yan? Di po ba? Is really as a response to the circumstances that surround the situation around the South China Sea. Yung ginagawa natin na nagmo-modernize tayo ng sandatahang lakas natin at pinayagan natin na i-deploy dito ng Amerika yung kanilang missile system at pinaplano pa nating bumili sa Amerika ng ganyan, ay tugon lang natin sa ginagawang pangwawalang hiya sa atin ng China. Yun yung binabanggit ni PBBM. Sinabi lang niya sa paraan po na magaan. And now what we used to refer to as Asia Pacific, which we have expanded now to the Indo-Pacific. And if we would certainly, like in any kind of military spending, we would wish that it wasn't necessary, but it is. And so that is what we are doing. And as an adjunct to the question about the ammunition production, this is actually the United States is assisting the Philippines. Kita nyo, assisting the Philippines. Amerika lang naman kasi tumutulong sa atin eh. At saka mga kaalyado nating bansa. Ngayon, Canada may binigay, Japan, South Korea, mga ka-istorya. Yung sa EU, may mga tinutulong sila sa atin. Pero ang China, mula nung former president administration, may tinulong ba sa militar natin? In what we call our self-reliance defense program, which is to allow us to be self-reliant and to be able to stand our own 2 feet, whatever the circumstances that occur in the future. And that the reason that we have encouraged more interaction with the United States is because it is necessary, and it is not just with the United States. Kita mo? Kita ninyo? Kailangan eh. Yun ang kailangan nating gawin eh. China ang nagtulak sa atin na gawin yan. Tama yung decision po ni PBBM. Napansin nyo yung sinabi niya kanina, yung phrase, na naghahanda lamang tayo sa kung anong posibleng mangyari sa hinaharap. Yan yung pangwawalang hiya ng China. Mga ka-istorya, kung gusto ninyo, mabulaga tayo, na walang kahanda-handa, na walang kaya na ipagtanggol ang sarili natin, dahil sa pagiging takot sa China. Sige nga po, mga ka-istorya. It is with all our neighboring countries and even countries as far afield as the Scandinavian countries, the EU. And so this is an ongoing process. And again, I will stress the point that we do this because we feel it is necessary. Don't forget, just as tantamount to what you're asking, the Philippines were loaded up with ISIS and a lot of terrorists. Terorista, ay kasama na dyan, mga makakaliwang grupo. Ang laki ng tinulong sa atin dyan, ng Amerika, mga ka-istorya.
Alam na alam ni PBBM at saka ni Donald Trump yun. Tingnan ninyo, pakinggan po ninyo. And they were at very, very dangerous point. And during my administration, we went in and we wiped them out, working with the Philippines, but we wiped them out. But if we didn't get in, I don't know what would have happened. I don't know who would be your president right now. But we spent a lot of time and a lot of talent on going into the Philippines and wiping out terrorists. They had a tremendous problem during my administration. And we cleaned it up, we got them out, and now you really have a good, solid country again. I believe so, yes. Kita ninyo, mga kaistorya. Grabe ang bilib ni Donald Trump kay PBBM. Grabe po ang paghanga niya sa Marcos family. Yung mga papuri niya, napansin niyo ba? Yung pinakamataas na uri ng papuri, ang mga salitang binibitawan po niya. Actually, mga kaistorya, ginawaran po ng full military honor si PBBM sa pagdating po niya sa Amerika. Si Hegseth po yan kung hindi ako nagkakamali. Ano po? Okay. Ito pa. Dagdag pang balita. Yung tariff talk, binalita ni Billionaire, mainstream po yan mga kaistorya. Ang sabi ni Trump, his tough but will probably agree to something. Napamo nga ni PBBM si Donald Trump. Believe nga siya. Kaya PBBM, eto pa, kung gaano na lang, mga kaistorya, pinahahalagahan, ditong makikita ito, kung gaano kaimportante ang Pilipinas sa Amerika. Met with the Philippine President Bongbong Marcos to discuss how the US and the Philippines are strengthening our ironclad alliance to advance our shared safety, security, militar, usaping militar, and prosperity, mga kaistorya, trade, in the Indo-Pacific. Secretary of State Marco Rubio. Alam niyo itong US Embassy in the Philippines. Alam niyo naman yan, mga kaistorya, yan ay Facebook page po na pag-aari ng gobyerno ng Amerika. Ito pa po Secretary of Defense Pete Hegseth and Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos met to advance deterrence in the Indo-Pacific. Kita ninyo, ngayon napapatunayan ko sa inyo, yung mga content ko, yung mga sinasabi ko, may punto po talaga at totoo po talaga. Di ba sabi ko sa inyo, yung usapin po ng West Philippine Sea, yung usapin ng foreign policy ni PBBM, hindi lang kako yan dyan tungkol sa West Philippine Sea. Hindi lang kako tungkol yan dyan sa South China Sea. Tingnan niyo, Indo-Pacific region ang binabanggit. Saan ba nagmumula yung Indo-Pacific region na yan? Nagmumula yan sa karagatan ng Pasipiko sa may bandang Africa, tapos di ba tatagos dyan yung Red Sea, dadaan ng Indian Ocean, tatagos pa sa Strait of Malacca, tatagos po dyan mga kaistorya sa may South China Sea, West Philippine Sea, tapos tatagos pa mga kaistorya sa Luzon Strait, palabas pa po ng West Pacific sa may kontinente ng Amerika. Kita ninyo kung gaano kalawak yung saklaw, yung importansya ng foreign policy ni PBBM, kaya napapanatili po mga kaistorya ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon na yan ng Indo-Pacific at pati na po ang trade. Ilang beses ko bang ginawan din ng content, mga kaistorya, na ito pong West Philippine Sea, South China Sea. Bakit ko ba inulit-ulit yan dalawa ngayon? Kasi alam nyo, yung kabuuang karagatan, tinatawag na South China Sea. Pero hindi ibig sabihin porket South China Sea yan, pag-aari yan ng China. Kasi tingnan nyo ang Indian Ocean. Hindi naman yun pag-aari ng India, mga kaistorya. Isang malaking karagatan yan na napapaligiran ng mga bansa kasama ng Pilipinas at saka ang China. Yung ating na exclusive economic zone naman na bahagi po ng South China Sea ay tinatawag na West Philippine Sea. Gaano kalaki pong kalakal ang dumadaloy dyan? Kung yan makontrol ng China, mga kaistorya, at posibleng mangyari yun kung hindi po dahil sa foreign policy ni PBBM, nasisindak lang kasi mga kaistorya at nababarahan ang mga plano at ginagawa ng China dahil sa foreign policy ni PBBM at sa presensya ng Amerika, cooperation, di po ba mga kaistorya? Pag nakontrol ng China yan, baldado ang trade ng buong mundo, yung daloy ng kalakal nila magkakaroon ng kaguluhan.
Naiisip nyo na po ngayon mga kaistorya. May punto. Yung mga sinasabi po natin, ngayon natin napapatunayan sa inyo mga kaistorya na legit yung atin pong mga sinasabi. Ito pa. The US Navy, Philippine Navy, and Philippine Coast Guard completed the 8th bilateral maritime cooperative activity in the South China Sea. South China Sea, yan ba'y napigilan ng China? Nahadlangan ba yan? Naitaboy ba yan ng China? Hindi. Nandiyan ang Amerika eh. Di po ba? Ganyan kaimportante, mga kaistorya. Yung cooperation, mga kaistorya, partnership ng Pilipinas at saka po ng Amerika. US President Donald Trump sent a message to the Philippines during this meeting with the Philippine President Bongbong Marcos Jr. at the White House on July 20 to 2025. We love them. Di ba? Mahal na mahal ng Amerika ang Pilipinas. Ayan yun. Di ba? Diyan ninyo mapagtatanto kung gaano kaimportante at kung gaano kamahal ng Amerika ang Pilipinas. Salamat naman. Ito pa. Tingnan niyo. Yung mga picture na lang mga kaistorya. Kahit hindi tayo magpaliwanag dyan. Yung picture na mismo ang nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Tingnan niyo. Kung gaano yung kulang na lang halikan ni Donald Trump si PBB. Di ba? Mga kaistorya. Yan po ang mga balita, impormasyon, koro-koro, komentaryo, kritisismo na maibabahagi ko po sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin kung nagustuhan ninyo ang ating content ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel na Juan Historiador. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong lingkod, sa laging panonood, pakikinig, paglalike po at pag-share. Nagpapasalamat po tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagbawalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamalsabay itong bansang Pilipinas.